Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mahigit 40 barangay nutrition scholars ng bayan ng Urbis Tondo, Pangasinan naging benepisyaryo ng basic course training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. 48 ya barangay nutrition scholars da Balay ya Urbis Tondo, Luyag na Pangasinan, so akinabang at ginawaan niya taluran ago ya basic course training. Ayan kukbang na LGU Urbis Tondo at jad panangiyuna na Rural Health Unit da ya dadauluan ng Municipal Health Officer Dr. Catherine Licuanan tan kaibamat si Municipal Nutrition Action Officer Ms. Wilma Peralta tan sa Provincial Health Office o PHO. Ayan inisyatibo at ginawaan ampian na aruman so anta na are barangay nutrition scholars ni Pakar at sa panaggawa na trabaho tan responsibilidad da at komunidad. Kabiyangan tuya in pasabi ng Urbis Tondo Mayor Modesto Peranya supisa salamat to at sa barangay nutrition scholars da para at iitad ng serbisyo ampian na idan na dugan nutrisyon so are kalanguran tan aruniran residente na balida. Malalapod RP Dagupan, Shaq si Roval de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc bilang paghahanda sa tungkulin bilang laang kawal sasabak sa 45 araw na basic civil military training ang 120 volunteers sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naragsakan ni 1403rd Ready Reserve Infantry Battalion Ken Governor Lieutenant Colonel Bonifacio Lacwasan Jr. Reserve Philippine Army iti panakaisayang kati upat Apollo ket 5 aldaw a basic civil military training wenno BCMT dito'y Bontoc Mountain Province a partisiparan ti 120 individual a sidadaan a makinayon iti Army Reserve Force ti Philippine Army. Iti panagsaw ni Lacwasan iti opening program ti aktibidad inbinsa-binsa na ti kinapatag ti akam dagiti reservist iti panangbantay iti seguridad panakaitag-ay ti socio-economic development ti pagilian ken tulong da iti panawan ti disaster ken da duma a programa ken aktibidad ti gobyerno ken komunidad. In paganat ket napay ti kinapatag ti BCMT tapno maitag-ay ti panakaorganisa ken panakamintinar ti reserve force iti naduma-duma a paset ti pagilian. Sigon mat ken ni Cordillera 14th Regional Community Defense Group Commander Colonel Arnel Cabogon napatag a maisuro kadagiti reservist ti skills maipanggap iti panang protektar ti seguridad ti pagilian ken panang sango iti climate change. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena bilang ng senior high school enrollees sa Calabarzon tumaas noong school year 2023-2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Tumaas ng halos 2% ang bilang ng senior high school enrollee sa Calabarzon para sa taong panuruan 2023 to 2024 ayon sa ulat ng DepEd 4A sa programang Kapihan sa Bagong Pilipinas kahapon. Mahigit 586,000 ang mga estudyanteng nag-enroll kumpara sa mahigit 578,000 noong 2022 to 2023. Pinakamarami sa mga estudyante sa senior high school ay nasa academic track na may 1.43% na pagtaas sa bilang ng enrollees. Sumunod naman ang technical
Vocational Livelihood o TVL na nagtala ng 1.34% na pagtaas. Bumaba naman ang bilang ng mga nag-enroll sa sports at sa arts and design. Sa academic track, pinakamarami ang mga estudyanteng nasa Humanities and Social Sciences o UMS, sinundan ng Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM, Accountancy, Business and Management o ABM, General Academic Strand o GAS, at ang Pre-Baccalaureate Maritime o PBM ang may pinakakaunting enrollees. Mula sa RP Lucena, ito si Marag Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara, mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mga oversized at undersized na suno kabilang ang wild panther, pinakawala ng mga otoridad sa Siete Pecados Marine Protected Area sa bayan ng Coron. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ing pambubulyawan yung mga otoridad ang mga oversized ig undersized nga mga suno katabada ng wild panther sa Siete Pecados Marine Protected Area, Barangay Tagumpay, Coron. Kabilang digi ang abal nga 51 oversized ig 3 undersized nga suno ig 2 ka wild panther. Ang barangkiyan sa pagdakop ang Palawan Council for Sustainable Development staff ig Marine Protected Area Rangers sa pagpapanguna i-park manager nga si Jose Maso. Sa idalami ang PCSD Administrative Order No. 5 ig Wildlife Special Use Permit iyang refish for food ay babawal ang pagdakop iyang oversized ig undersized nga suno ig apil denda ang pagdakop ig papabakal ang mga wild panther. Base ra sa PCSD Resolution 23-967 kabilang denda sa listahan iyang mga laka nga klase ang wild panther ig posible ring maubos. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Samar State University. Masayang tinanggap ang delegasyon mula sa Dong Tap University. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gin-welcome sa Samar State University o SSU ang napulong nga bisita tikang sa Dong Tap University o DTHU sa Vietnam kasan Kolop, Oktubre 14 sa weekly flag raising ceremony sa SSU grounds. Ginkokomponer ang delegasyon sa Vice Rector sa DTHU nga si Cao Dau Tep, International Affairs Officer Le Chan Troc, ngan 8 nga Vietnamese students. Nakatalaan nga makig-engage ang mga nasabi nga bisita sa educational ngan Filipino cultural activities sa Samar Island sa mga masunod nga semana. Kasunod sini, nag-courtesy call si Cao Dau Tep kan SSU President Dr. Redentor S. Palencia nga kundiin gintukib sa duha nga opisyal ang expectation para sa duha ka semana nga student exchange program nga nansyahan nga plano sa future collaboration sa duha nga universidad. Ginsundan liwat ini sa pagperma sa Memorandum of Understanding o MOU. Ginpapakita sa Vietnamese delegation ang nagtutubo nga global partnerships nga gintuduso sa SSU nga nagtutuyo nga mapakusog ang relasyon sa mga langyaw nga institusyon pinaagi sa meaningful cultural ug educational exchange. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan.
Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, State of the Province Address o SOPA ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel nakatakdang isagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakda na ang pagpaigayon sa State of the Province Address o SOPA ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Gikumpirma ni Provincial Administrator Esmeraldo Raimundo nga nakatakda kini ipaigayon karong adlang Biyernes sa Oktubre 18 ning tuiga sa may alas 9 ang takna sa buntag sa Villa Maria Luisa Hotel ning syudad sa Tandag. Sumala pa nga dinhi paibalo sa gobernador ang mga nahimong accomplishment sa probinsyal nga paggamhanan ug ang mga dugang plano pa niini alang sa kalambuan ning probinsya. Gilauman nga pagkatambungan ang maong SOPA sa mga kadugoang opisyal, ingon man sa tanang department o assistant department heads, mga chief of hospitals o mga hepe sa mga independently operating units sa Kapitolyo. Gani, gididan una nga magkabiyahe ang tanang mga head of offices sa mga adlaw aron masiguro ang ilang pagtambong sa maong SOPA. Subay niini, giabisuhan na lang katong mutambong mahitungod sa attire nga ilang suoton kundiin Filipiniana alang sa mga babay samtang barong Tagalog alang sa mga lalaki. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa lalawigan ng Sulu, hinikayat ang mamamayan na maglaan ng panahon para sa backyard o urban gardening. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Basi nagkakainahon inday nga Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform atau ang Mafar Sulu, bang biadin hindi kakusog sin pag-umahag kahimbahan, misan na kumanha kaagi sina backyard gardening, iban misan ina urban gardening. Habay tay sa Sangkula, Supervising Agriculturist in Mafar Sulu, Agribusiness Marketing, Assistance Division, nagtutuyo inupis nila supaya maabi-abi ang mga raayat na kakimbahan, iban misan ina daira parulihon in pagtanom amin makarilo sa kanila, habat sumambo ing kabuhianan nila. Lawhi Sangkula, suway pindah si mga raayat in mindset nila sa bababo ka magkikita nila problema amin mindset at mental attitude sina manusia. Sadya, inday nga Mafar tumukpal mga technical assistance ha mga sila mabaya humati bang biadin in pag-ayura ha mga panghianom. Damikyan, magdeal day sa bini inupis na sabot ha supaya makatag na magtanom in mga mag-uuma hari nila na susahon inipami binhi. Day nga RP Holo inhi Fatma Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan na ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.